Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay magsimula ng ating Sunday School. Tayo pong lahat ay mag-pray. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa pagkakataong ito na kami po ay makapag-aral po ng inyong pong salita. We pray na bigyan niyo kami ng pangunguna, paggagabay, patawarin niyo kami sa aming pong mga kasalanan. And we pray na sa aming pong pag-aaral ng Book of Jeremiah, bigyan niyo kami, Ama, ng kaunawaan. Tulungan niyo po kami at gabayan. In Jesus' name we pray. Amen. So, bahagi pa rin po tayo ng ating pinaka-series of lesson na pinag-aaralan po natin ang mga major prophets ng Lumang Tipan. Now, of course, kailangan nating maalala po na wala pong pagkakaiba yung major and minor prophets. Hindi po ibig sabihin na ang Book of Isaiah and Jeremiah ay major prophet, sila ay masigit sa Book of Obadiah. Katulad po nun. Hindi po ganon. Ginawa lamang po siya, kinategorize lamang po silang major prophets dahil po sa haba po ng kanilang content. Pero in terms po ng importance, in terms ng significance, pareho lamang po significant po ang mga books po na ito. So, alam natin po, in base po sa haba, we have 5 major prophets. Yung Isaiah, yung Jeremiah, yung Lamentation. Ang Lamentation po ay ibinahagi po sa major prophets dahil ito po ay sulat po ni Jeremiah and Ezekiel and Daniel. Yun po ang mga major prophets. And last time, napag-aralan po natin ang Book of Isaiah, and now we're going to move sa book po ng Jeremiah. So, the Book of Jeremiah. Go over in Jeremiah chapter 1 verse 1. Buksan po ninyo ang inyong pong mga Biblia sa Jeremiah chapter 1 verse number 1. Now, in Jeremiah chapter 1 verse 1, makikita po natin sino ang sumulat ng Book of Jeremiah. Mapapansin po ninyo in Jeremiah 1:1, the words of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the priests that were in the Anatot, in the land of Benjamin. So in verse number 1, makikita po ninyo dito, ito po yung mga salita po ni Jeremiah. So ito po ay mga compilation ng mga preaching, mga words ni Jeremiah na ibinigay po ng Diyos sa kanya, na kanya din po itong i-deliver. So dito po makikita po ninyo, ito pong Book of Jeremiah, ito po yung compilation ng mga discourse ni Jeremiah. Meron din po ditong mga sulat po si Jeremiah na kanya pong testimony and so on and so forth. So, but I want you to remember na ito po ay words ng Diyos na ibinigay ng Diyos kay Jeremiah, na i-deliver din po ni Jeremiah verbally sa kanya pong designated audience, at kanya din po itong isinulat for his designated audience. Kasi kung titingnan po ninyo, dun po sa study notes ninyo, talunan nyo lamang po yung page number 2. Sa page number 2 po, makikita po nyo dito yung samut-saring audience po ni Jeremiah. Dun po sa original readers, ang primary audience po dito ni Jeremiah, sa kanya pong sinulat po dito, ay yung pong mga tao po sa Judah, yung mga Hudyo sa Judah and Jerusalem during the final decade bago po sila sakupin po ng Babylonia. Yun po yung immediate audience po. Kaya po isinulat ni Jeremiah ang Book of Jeremiah upang makita ng mga Hudyo, yes, papalapit na ang Babylonia, pasakop na ang Babylonia, ini-encourage ni Jeremiah na tanggapin ng mga Hudyo ang kaparusahan ng Panginoon sa kanila. So ito po ang context po nito ay yung primary audience po nito ay yung pong mga Hudyo na nasa Judah nung mga panahong ito. And of course, makikita nyo din yung mga corporate and wider audience po dito. But ang point ko po dito, ang author po na nakita natin sa Jeremiah 1:1 ay si Jeremiah. Now tanong, sino itong si Jeremiah ito? Ang pangalan po ng Jeremiah, ito po ay nanggaling sa Hebrew word Yermayahu, nang ibig sabihin po ay exalted of the Lord or exalted of Jehovah. Ibig sabihin nito, Jehovah appoints, Jehovah established, Jehovah exalts, or exalted by Jehovah. Yun po ang ibig sabihin ng Jeremiah. Itinaas ni Jehovah. Now, ito pong mga meaning po ng pangalan po ni Jeremiah, ito po ay appropriate sa kanya dahil siya po ay tinawag po ng Diyos upang iproklama ang salita niya sa panahon na kung saan palapit na po ang pagsakop ng Babylonia sa Judah. So habang nasa kadiliman sila ng panahon ng history po ng Judah, ito po ay isa sa pinaka
madilim na history po ng Juda na naranasan po nila, tinawag po ng Diyos si Jeremiah upang mangaral sa mga Hudyo habang palapit na ang pagsakop ng Babylonia sa kanila. Now, dito po sa verse number 1, nakita po natin na siya po ay anak ni Hilkiah. Si Hilkiah po, siya po ay isa sa mga pare na nasa Anatot sa lupain po ng Benjamin. Meron pong lugar na tinatawag pong Anatot, yun po ay bahagi po ng Benjamin cities, mga syudad ng Benjamin, at yun po ay doon po nakatira yung tatay po ni Jeremiah na si Hilkiah. At si Hilkiah po, probably, iba po siya doon po sa high priest na makikita nyo po sa 2 Kings 22 verse 8. Sa 2 Kings chapter 22 verse 8, meron po ditong high priest, ang pangalan po ay Hilkiah, na nakakita ng Book of the Law during the time of Josiah. Si Priest Hilkiah po yun, si High Priest Hilkiah po yun. And ang our assumption po, probably iba pong Hilkiah po ito ng Bible. So, si Hilkiah po dito ay hindi po ito High Priest. Kasi bakit natin nakabanggit? Kasi sa Jeremiah chapter 1 verse 1, hindi po binanggit dito na si Hilkiah ay High Priest. So, we can have a biblical assumption na itong Hilkiah ng Jeremiah 1:1 ay iba sa Hilkiah ng 2 Kings chapter 22. Magkaiba po silang pare. At dito po sa nakita natin sa Jeremiah 1:1, yung syudad po ng Anatot. Anatot po ay probably ito po isang Levitical town kung saan ang mga pari po ay nakaalat, wherein ito po sa Anatot kung saan allotted po sa mga pare nung panahon po ni Joshua. Remember, nung panahon ng conquering, hinati ng Diyos through Joshua yung mga lupain sa mga tribo at nag-alat po sila ng mga Levitical cities. Isa po sa mga Levitical cities sa Benjamin ay yung pong Anatot. At dun po nakatira si Jeremiah. So, a little of background patungkol po sa pangalan at sa geography kung saan nakareside si Jeremiah. We see na si Jeremiah, ang meaning po noon ay itinaas ni Jehovah. Siya po ay tinawag ng Diyos sa panahon na napakadilim ng history ng Judah. Pasakop na po ang Babylonia at yung kanya pong family background, tatay po niya si Hilkiah, nakatira po sila sa isang Levitical city sa Benjamin na ang pangalan po ay Anatot. So, ano pa ang maalam natin patungkol po kay Jeremiah? Si Jeremiah po, we know, base po dun sa verse number 1, siya po ay ipinanganak sa pamilya po ng mga saserdote, sa pamilya po ng mga pare. Siya po ay merong priestly line dahil ang tatay niya po ay pare, pero siya po ay inordena ng Panginoon, siya po ay inordain ng Panginoon na maging propeta by birth. Go over in Jeremiah 1:5. Gandang umaga po. So Jeremiah 1:5, tingnan niyo po. So Jeremiah 1:5, in Jeremiah 1:5, sabi ng Diyos, sabi ni Jehovah, sabi ng Panginoon kay Jeremiah, "Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nation." So nakita niyo po, na bago pa man ipanganak ng Panginoon, bago pa man ipanganak si Jeremiah, nakita natin na siya ay tinawag na ng Diyos na maging propeta. Sa Lumang Tipan po, meron pong 3 opisina na ina-anoint sa Old Testament. Yun po yung hari. Remember David and Saul, sila po ay inanoint. Ibig sabihin ng inanoint, sila po ay binuhusan ng langis. Yun po ang isang anointed office in the old. Pangalawa po ay yung pong mga sacerdote, yung pong mga pare na naglilingkod po sa templo at sa tabernacle. At pangatlo pong inappoint ay yung pong mga propeta, yung pong mga inordain. Yun po yung sinasabi ni David na touch not thou the anointed. Kasi si Saul, nung panahon na sinabi ni David po yun, siya po ay inanoint ng Panginoon. Meaning, inordain siya ng Panginoon bilang hari. At dito po, na kahit si Jeremiah ay galing sa priestly family, dahil ang tatay niya po ay saserdote, tinawag siya ng Panginoon bilang isang propeta bago pa man siya ipanganak. We see that in Jeremiah 1:5. At dahil po dito, tingnan niyo po yung verse number 6. Dahil po sa revelation ng Panginoon, Jeremiah, tinawag kita bilang propeta bago ka pa man ipanganak.
sa verse number 6, mapapansin niyo po ang sagot po dito ni Jeremiah. Jeremiah shrank from the call because of his youth and his inexperience. Sabi ni Jeremiah, "Then said I, Lord God, behold, I cannot speak for I am a child." So nung tinawag ng Panginoon si Jeremiah, siya po ay young people pa lamang. Siya ay inexperienced, wala siyang Panginoon, wala akong background sa pagiging propeta. Alam mo, Panginoon, na ako'y galing sa tatay kong si Helkaya, wala kaming experience sa pagiging propeta. Kami ay mga saserdote. Kaya yung sinabi ni Jehovah, alam mo Jeremiah, bago ka pa man ipinganak, tinawag na kita bilang propeta. Kaya sabi ni Jeremiah dito, Lord, behold, I cannot speak. Paano ko magagawa maging propeta? Anong kakayanan ko? Because for I am a child. Ibig sabihin po nun, kinukonsider ni Jeremiah na siya ay walang experience sa trabaho po ng propeta, wala siyang experience sa pangangaral ng mensahe ng Panginoon and so on and so forth. So we see that kay Jeremiah. Pero, tingnan niyo po yung verse number 8. Hindi po ibig sabihin na walang experience si Jeremiah, siya ay youth, nasa kanyang kabataan. Hindi po ito naging excuse. Kasi tingnan niyo po sa verse number 8, sabi ng Panginoon kay Jeremiah, "Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord." Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, okay lang yan, wala ka pang experience sa pagiging propeta, kasi ako ay nasa iyo habang i-deliver mo, I'm with you habang ikaw ay nangangaral, so and so on and so forth. So, aside from Jeremiah, sino pa kaya ang mananampalataya na ganito ang senaryo? Tinawag sila ng Panginoon at ang sabi ng tao, Panginoon, wala naman akong kakayanan na gawin ang pinagagawa mo sa akin. At ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Sino yung kilala nating ganon? Si Moses. Ganon din po si Moses, napansin po ninyo. So, like Moses, ganon din po si Jeremiah. Tinawag ng Diyos si Jeremiah maging propeta, alam ng Panginoon na wala siyang kakayanan, wala siyang experience, and we see na tinulungan siya ng Panginoon. So yun po yung priestly background ni Jeremiah at yun yung prophetic call ng Panginoon kay Jeremiah. And we see also yung rank among the prophets. So tingnan niyo po dun sa page 1, yung rank among the prophets. So si Jeremiah po, Jeremiah stands with Isaiah as one of the greatest of the writing prophets. Tandaan po ninyo, mayroon pong dalawang klaseng propeta sa Lumang Tipan. Yung pong tinatawag na oral prophet. Ibig sabihin, pag sinabi, by the way, prophet, take it like this, meron pong mensahe ang Panginoon at ang propeta po ang nagdi-deliver po nito. Yun po ang pinakatrabaho po ng propeta. Yung mensahe ng Diyos na nireveal sa prophet, i-deliver niya ito. Now, kasi kung titingnan po ninyo, bahagi po ito ng pangungusap ng Diyos under monarchy. Kung titingnan po ninyo, during the time of theocracy, during the time of Moses, Joshua, directly pong nangungusap ang Diyos sa kanya pong theocratic leader. Theocracy, ang type of government. Pero nung panahon po na nagrebelde na ginusto ng mga Hudyo na gayanin ang monarchy system ng kapitbahay nilang bayan, sabi nila, Panginoon, bigyan mo kami ng hari. Kasi gusto naming magkaroon din kami ng hari. Kaya nung nag-switch ang theocracy, na-end po yung theocracy, nung natapos yung mga judges, pumasok ang monarchy, dun din po pumasok ang ministry po ng mga prophets. Kasi during the time of monarchy, yes, nangungusap ang Diyos directly sa hari sometimes, pero primarily, propeta po ang avenue ng mensahe ng Diyos. Kaya mapapansin niyo po, may mga prophets na kapartner ang mga hari. Kasi unlike theocracy, kung saan directly ang Panginoon kinakausap si Moses, directly kinakausap si Joshua, directly kinakausap si Gideon at mga judges under theocracy, under monarchy po, propeta po ang ginagamit po ng avenue ng Diyos upang mangusap siya. At sa mga propeta po, meron pong dalawang klase. Yung pong oral prophet, katulad po ni Elijah and Elisha, na hindi sila nagsulat pero nangaral sila, oral prophet po. Sa mga writing prophets po, ito po yung nangaral din sila pero nagsulat din po sila. And si Jeremiah po is one of the writing prophets. So we see na katulad po ni Isaiah, we can consider, or ang mga Hudyo,
kinu-consider po si Jeremiah na one of their heroes. 'Di ba? Kumbaga parang isa sa dakilang propeta po ng mga Hudyo ay si Jeremiah, like Isaiah. And si Isaiah po, siya po ay nangaral. Isaiah prophesied more than a century before Judah's captivity. And Jeremiah ministered immediately before and during the final catastrophe. So in terms ng timeline, so tingnan po natin, si Jeremiah po ay nangaral 8th century BC. Kailan bumagsak ang Judah? Ito po ay nangyari noong 6th century BC. At meron pong 100 years na pagitan po si Isaiah at yung Babylonian captivity. Pero si Jeremiah po, siya po ay nangaral isang dekada, tama ba? Isang century pala. Decade is 10 years. Isang century pagkatapos po ni Isaiah. And dito makikita natin po kung si Isaiah ay nangaral at nagbigay ng warning sa parating na judgment sa kanila, kung ang bayan ng Israel ay hindi magsisisi, si Jeremiah naman po ay nagdideklara na nadito na ang judgment ng Panginoon. So natapos natin pong pag-aralan ng Isaiah. Kung titingnan niyo po ang Isaiah, ito po ay primarily tinatawagan po ng Diyos ang bayan po ng Judah, magsisi kayo. Kasi kung hindi kayo magsisisi, dadating ang Babylonia, dadating ang pagsakop sa inyo. At iba po ito, iba yung mensahe ni Isaiah kay Jeremiah. Kay Jeremiah naman po, ito po yung warning ng Diyos or mensahe ng Diyos na mga Hudyo, na dito na ang kaparusahan ng Diyos. Tanggapin nyo na ang kaparusahan ng Diyos. So yun po ang pagkakaiba. Kung si Isaiah, meron pang pag-asa, kung magsisisi sila, hindi nila mararanasan yung Babylonian captivity. Kay Jeremiah po, kung titingnan po ninyo yung pangkalatang larawan ng Book of Jeremiah, ang mensahe ni Jeremiah, na dito na ang kaparusahan ng Diyos, na dito na yung Babylonia, tanggapin nyo na ang consequence ng kasalanan nyo. Kaya nga po, si Zedekiah, yung huling hari po ng Southern Kingdom, nagkamali siya. Kasi hindi niya sinunod ang mensahe ng Diyos through Prophet Jeremiah. Anong ginawa ni Zedekiah nung parating na yung Babylonia? Nagrebelde siya. Hindi niya tinanggap yung consequence na inappoint sa kanila ng Diyos. Kaya anong nangyari sa kanya? Nung nahuli si Zedekiah, we know the story, pinatay yung kanyang mga anak, sa kanyang harap, pinatay, at pagkatapos patayin yung mga mahal niya sa buhay, tinanggal yung eyeballs niya para makita niya na dahil ganun po ang cruelty ng mga Babylonia. So, yun po ang pagkakaiba. Kung si Isaiah, 100 years before Babylonian captivity, ang mensahe ni Isaiah, magsisi kayo upang hindi nyo maranasan ang Babylonian captivity. Si Jeremiah naman po, na dito na ang Babylonian captivity. Magpasakop na kayo sa kaparusahan ng Diyos sa inyo. So we see that na pagkakaiba po nila. Si Jeremiah din po, siya po ay kilala bilang tawagin po natin. We know na si Jeremiah po ay siya po ay tinatawag na the weeping prophet. He is the weeping prophet. Kasi po, bakit po? Kasi alam ni Jeremiah kung ano po ang mararanasan ng bayan po niya sa kaparusahan po ng Diyos. At hindi lamang next time, pagkatapos po ng Jeremiah, pag-aaralan natin po ang Book of Lamentation. Talaga pong yung Lamentation po, habang sinasako po ng Babylonia, kasi 18 months pong pinalibutan ni Nebuchadnezzar yung bayan po ng Jerusalem, at habang sila ay, just imagine, sa labas ng inyong gate, na doon na yung kaaway ninyo, at habang nangyayari po yun, sinulat po ni Jeremiah ang tula ng Lamentation. At talaga pong, pag inaral niyo po yung Book of Lamentation, talagang mamumove kayo sa naging kalungkutan po ni Jeremiah. Kasi just imagine, nakikita ni Jeremiah yung mga tao na dating itinataas ng lipunan, ngayon sila yung patay sa kalsada. Yung mga nanay, na sabi ni Jeremiah, yung mga nanay na natural sa kanila na magbigay ng habag sa kanilang mga anak, hindi nakita ni Jeremiah na magkaroon ng habag yung nanay sa kanilang anak. Kasi yung mga nanay, pinapakuluan nila yung mga anak nila. Just imagine that. Dumating sa punto na yung pamilya nag-decide, mga anak, pag hindi tayo nakakain ngayong linggo, lahat tayong mamamatay. Isakripisyo na lang natin si Bunso. Siya yung ating lulutuin para yung ibang kapatid ninyo mabubuhay. Nakita po yun, harap-harapan ni Jeremiah. At habang nakikita ni Jeremiah yung judgment ng Diyos sa kanila, siya po ay puro kalungkutan. Kaya nga tinawag po siyang the weeping prophet
the prophet of the broken heart. Siya po yung propeta na merong pong wasak na puso. Hindi po umiyak, hindi po nalungkot si Jeremiah dahil sa kanilang naranasan na suffering. Yun po ang tandaan po natin. Si Jeremiah, he did not weep chiefly because of their own suffering. Pero siya po ay nalungkot dahil po sa kasalanan po ng kanya pong mga tao. Na alam ni Jeremiah na nararanasan nila yung kaparusahan ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Yun po ang reason. Hindi, tandaan niyo po, si Jeremiah, kaya siya nag-weep, kaya siya nalulungkot, hindi dahil sa kanilang suffering na naranasan. Nalulungkot po si Jeremiah kasi naranasan nila ito dahil sa kasalanan ng kanyang mga kababayan. So we see that kay Jeremiah. At si Jeremiah po, in terms po ng character and personality, dun po sa page number 1, si Jeremiah po, siya po ay gentle. Makikita po ninyo sa kanya pong sulat na isa pong personality po ni Jeremiah, siya po ay gentle, sensitive, and even compassion, loyal, and deeply emotional. At yung kanya pong natural disposition sa kanya pong sulat, ito po ay suited sa kanya pong task na ibinigay po sa kanya ng Panginoon. Though si Jeremiah ay timid by nature, kahit siya ay gentle, sensitive sa kanya pong pagkatao, sa kanyang persona, meron po siyang bold message to proclaim. At si Jeremiah, siya po ay tapat na propeta na faithfully po niyang pinangaral ang mensahe ng Diyos sa kanya pong mga kababayan. Mapapansin niyo po sa go over in Jeremiah 1:8, tingnan niyo po ito. Nung tinawag ng Diyos si Jeremiah, tinatawag kita bilang maging propeta. Tingnan niyo po sa Jeremiah 1:8, sabi ng Diyos, "Be not afraid of their faces." Alam ni Jeremiah na yung pagiging propeta na kakausapin niya yung mga rulers ng kanyang bayan, kakausapin niya yung mga kababayan niya, yung kakausapin niya yung mga false prophet ng kanyang bayan. Mahirap na trabaho po yun. Kaya sabi ni Jehovah sa kanya, huwag kang matakot sa kanilang mga muka. Be not afraid of their faces. Yung mensahe ni Jeremiah, ito po ay napakabigat. Napakabigat na mensahe. Parang ganito, just imagine. Kung halimbawa tawagin ka ng Diyos, mangaral sa kongreso. Pumunta ka sa Quezon, halimbawa, Brother Kenneth, tinatawag kita, pumasok ka sa Sandigang Bayan, ipangaral mo ang salita ng Diyos sa mga congressman. Ganun po ang pagkakatawag kay Jeremiah. Kasi tandaan niyo po ito, ang setting po nito, hindi lamang ito religious scene ang meron po sila. Meron po silang political scene, meron silang economic scene, judicial scene, and others. Parang ganun po si Jeremiah. Jeremiah, tinatawag kita upang mangaral sa mga pinuno ng Juda. Napakahirap po yun. Kung halimbawa tayo tawagin, Brother William, tawagin ka ng Diyos. Halimbawa lang, tawagin ka ng Diyos, mangaral kay BBM. Parang hirap yata yun. Kasi pwede kang ipakulong na lamang. Ganun po si Jeremiah. Kaya sabi ni Jeremiah, Panginoon, tinatawag mo ako, mangangaral ako sa aking mga kababayan. Sabi ng Panginoon, Jeremiah, be not afraid of their faces. Huwag kang matakot sa kanilang mga muka. For I am with thee to deliver thee, saith the Lord. So, napaka-bold ng message po ni Jeremiah. We see also na si Jeremiah din po, he was loyal to his people, but we know na his loyalty to God and to God righteous was greater. We see sa book of Jeremiah na he was a man of prayer, he was a man of faith, he was a man of honesty, courage, and deep communion with God. Mapapansin niyo po yan sa book of Jeremiah. Ano pa ang alam natin patungkol po kay Jeremiah? So, nakita natin yung background ni Jeremiah, nakita natin yung kanyang prophetic call, nakita natin yung ranggo niya sa mga propeta, nakita natin yung character and personality. Isang bagay na makita natin kay Jeremiah ay yung kanya pong personal life. Si Jeremiah po, siya po ay nag-minister ng mag-isa siya. Maganda sana kung meron siyang kapartner katulad ni Haggai and Zechariah. Si Haggai, Zechariah, partner po sila. Maganda na sa ministry mo, meron kang kapartner. Kasi kahit i-persecute ka, kahit hindi ka pakinggan ng mga tao, meron kang masasandigang kapartner katulad ni na Isaiah and Micah. Something like that. Si Haggai and Zechariah, magka-partner sila. Pero si Jeremiah po, siya po ay mag-isa lamang. Just imagine that, wala kang kasamang ibang minister,
kapatid at naglilingkod sa Panginoon. Si Jeremiah po, yung kanya pong ministry, siya po, ito po, ang ministry ni Jeremiah, it was marked by unusual loneliness. Go over, for example, in Jeremiah 16, verse 1 to 4. Tingnan niyo po kung gaanong loneliness ang meron po si Jeremiah. Now, Jeremiah 16, verse 1 to 4, ito po yung mensahe ni Jehovah kay Jeremiah, sabi ng Panginoon, Jeremiah 16, 1 to 4, the word of the Lord came also unto me, saying, Thou shalt not take thee a wife, neither shalt thou have sons or daughters in this place. For thus saith the Lord concerning the son, concerning the daughters that are born in this place, and concerning in their mothers that bear them, and concerning their father, and so on and so forth. You can see that. Pero gusto kong pansinin ninyo, sinabihan ng Diyos si Jeremiah, huwag kang magpakasal. Jeremiah, huwag kang mag-asawa at huwag kang magkaroon ng anak. Bakit? Bakit sinabihan ng Diyos? Pag tinignan niyo po yung context, ang pinakadahilan po dito, Jeremiah, sisirain ko ang Jerusalem. Jeremiah, wawasakin ko ang Juda. Maraming mamamatay sa Juda. Huwag ka nang magpakasal, huwag ka nang magkaroon ng anak kasi yung magiging anak ninyo ay magiging kamatayan sa aking kaparusahan sa iyo. So yun po yung context po dito. Sinabihan ng Diyos primarily si Jeremiah, huwag kang magpakasal, huwag kang magpamilya kasi sa tindi ng mararanasan ng Jerusalem, nakakaawa ang magiging pamilya mo. So hindi natin to pwedeng gamitin na, Brother RJ, so yung mga minister pala ng Panginoon, katulad dapat ng mga pare na walang asawa, walang pamilya. No, that's a wrong context. Ang context nito, Jeremiah, huwag kang magpamilya kasi sa tindi ng mararanasan ng Jerusalem, kawawa ang magiging pamilya mo. So, we see that. Just imagine, naglilingkod si Jeremiah na wala siyang iba na masasandalan. Ni wife, ni asawa, wala siyang kasama. Hindi lamang po doon, yung mga relatives kayo ni Jeremiah, tingnan niyo po sa Jeremiah 11. Probably, Brother RJ, meron naman siyang mga kapatid o mga pinsan na pwede niyang masandalan. Tingnan niyo po sa Jeremiah 11, Jeremiah 11, verse 11:18. Jeremiah 11:18. In Jeremiah 11:18 hanggang 23, makikita po ninyo dito na yung kanyang yung hometown niya ay galit sa kanya. Pero a clear verse sa Jeremiah 12:6. Pwede niyong basahin later on, 18 to 23 ng chapter 11, pero more clear sa Jeremiah 12:6. For even thy brethren and the house of thy father, even they have dealt treacherously with thee, yet they have called a multitude after thee, believe them not, though they speak fair words unto them. So napansin niyo po, kahit yung kanyang mga kapatid, kahit yung kanyang kamag-anak, hindi nakikinig sa kanya. Wala siyang asawa, wala siyang mga anak, kahit yung kanyang mga pinsan at mga kapatid at yung kanyang tahanan ay hindi nakikinig sa kanya. So ganun po si Jeremiah, talagang mag-isa lamang po si Jeremiah. Kahit po yung mga closest companion niya, katulad si Baruch, yan po ay kanyang scribe. Ang scribe, siya po yung tagasulat niya, parang si Paul, scribe niya si Timothy. Habang dinidikta ni Paul yung kanyang sulat, si Timothy yung nagsusulat, yun po ang scribe. Si Jeremiah po ay meron din siyang scribe na si Baruch. Ano kaya nangyari sa scribe ni Jeremiah? Go over in Jeremiah 36. So, si Baruch po ay tanging companion po niya. Jeremiah 36 verse 4. Tingnan niyo po, Jeremiah 36 verse 4, Then Jeremiah called Baruch, the son of Neriah, and Baruch wrote from the mouth of Jeremiah all the words of the Lord, which he had spoken unto him upon a roll of a book. So, ang tanging naging companion ni Jeremiah ay si Baruch. Now, kung tayo ay nagpapasalamat kay Jeremiah, so another application that we can draw from here, tayo ba ay nagpapasalamat kay Jeremiah na meron tayong book of Jeremiah? Yes. Pero, kailan natin pinasalamatan si Baruch? O meron bang first time nating nakilala si Baruch? O di ba? Kung wala si Baruch, probably wala tayong book of Jeremiah, something like that. So, kung tayo ay nagpapasalamat kay Jeremiah, pagdating natin ng langit, Jeremiah, salamat dahil nagsulat ka ng Jeremiah. Ang dami kong natutunan si Jeremiah. How much si Baruch? Si Brother Baruch. So, pagdating po sa langit, magpasalamat din ka kay Baruch. Kasi kung wala si Baruch,
Wala. At isa pang nangyari dito, which pag-aaralan natin, yung unang draft ng Book of Jeremiah ay sinunog po. Imagine niyo, ilan na ang nasulat ni Jeremiah, ni Baruch and Jeremiah ng Book of Jeremiah, pero ito ay sinunog ng hari. Ang ginawa nila, inulit nila yung Book of Jeremiah. We're going to study that. Pero, salamat na lamang na kahit walang kapag-anak, walang asawa, walang anak si Jeremiah, nandyan po si Baruch, Amen, na kanya pong kumpanyon. Mapapansin niyo po na si Jeremiah po ay, si Baruch po ay kasama po ni Jeremiah, even nung panahon po ng opposition and destruction and even exile. Tingnan niyo po sa Jeremiah 43:6. Jeremiah 43:6. Even men and women and children and the king's daughter and every person that Nebuchadnezzar, the captain of the guard, had left the Gedaliah, the son of Ahikam, the son of Shaphan, and Jeremiah the prophet, and Baruch, the son of Neriah. So napansin nyo, kasama ni Baruch si Jeremiah. Even in chapter 45 verse 1, chapter 45 verse 1, the word that Jeremiah the prophet spake unto Baruch, the son of Neriah, and so on and so forth. So, salamat na lamang dahil kahit walang kasamang ibang kamag-anak, ibang propeta si Jeremiah, nadyan si Baruch. So, yan po ang isang katangian ni Jeremiah, talagang lonely prophet po siya. Now, tingnan po natin yung pong persecution na naranasan po ni Jeremiah. At dito po kayo makikita na napakatindi po ng naranasang persecution po ni Jeremiah. Si Jeremiah po, isa po siyang propeta na in-endure po niya yung ridicule, yung pong hatred, yung pong threats, yung pong mga imprisonment, physical false accusation, and even physical abuse. So tingnan po ninyo, for example, Jeremiah 11:21. Jeremiah 11:21. Jeremiah chapter 11 verse 21. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Jeremiah 11:21. Ready? Read. Therefore thus saith the Lord of the men of Anathoth, that seek thy life, saying, Prophesy not in the name of the Lord, that thou die not by our hand. So unang persecution na naranasan ni Jeremiah, yung kanyang mga kababayan, yung kanyang mga kabaryo, kanyang hometown, yung mga tao na kasama niyang lumaki sa Anathoth, sabi ng mga taong ito, Jeremiah, huwag ka nang mangaral sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ni Jehovah, at ikaw ay mamamatay sa aming mga kamay. So, yung pong mga tao ng Anathoth, tandaan nyo, si Jeremiah, lumaki siya sa Anathoth, kababayan niya ito, kabaryo niya ito, kasyudad niya ito, binigyan siya ng warning na mamamatay siya. Hindi lamang doon, hindi lamang yung mga kababayan niya ng men of Anathoth, yung ding kanyang mga kamag-anak, yung mga brethren niya. Nabasa natin yan kanina sa Jeremiah 12:6. Nakita natin yan, na even yung kanyang mga brethren ay galit sa kanya. Ano pa? Sa Jeremiah 20 verse 1 and 2. Ito, sa Jeremiah 20 verse 1 and 2. Yung pare na si Pashur, yung saserdoteng si Pashur, tingnan niyo po, Jeremiah 20 verse 1 and 2. Now Pashur, the son of Immer the priest, who was also the governor in the house of the Lord, heard that Jeremiah prophesied this thing. Then Pashur smote Jeremiah the prophet and put him in the stocks that were in the high gate of Benjamin, which was by the house of the Lord. Pinakulong. Hindi lamang inismite or pinagmalupitan, sinuntok probably, ikinulong pa si Jeremiah ng priest na si Pashur. Hindi lamang yon, Jeremiah 26 verse 8. Jeremiah 26 verse 8. Jeremiah 26 verse 8. Now it came to pass when Jeremiah had made an end of the speaking all that the Lord had commanded him to speak unto all the people, that the priests and the prophets and all the people took him, saying, Thou shalt surely die. Yung mga propeta, yung mga pare ng Jerusalem, sabi nila kay Jeremiah, Jeremiah, mamamatay ka. So, ganun po ang pagtrato ng mga taong ito, mga priest, mga tao, and prophet kay Jeremiah. Hindi lamang po yun. Ito po sa Jeremiah 36. Ano pa ang persecution na naranasan ni Jeremiah? Hindi lang siya kinagalitan ng kanyang mga kababayan, ng kanyang mga kapatid, ng priest na si Pashur, yung mga priest and mga prophet din. Tingnan niyo po si King Jehoiakim.
Si Jeremiah po ay nag-minister during the time of Jehoiakim. Tingnan niyo po sa Jeremiah 36, verse 23 hanggang 26. Jeremiah 36, 23 to 26. And it came to pass that when Jehoiada had read 3 of the 4 leaves, he cut it with the penknife and cast it unto the fire that was on the hearth, until all the rolls was consumed in the fire that was on the earth. Yet they were not afraid, nor rent their garments, neither the king nor any of his servant that heard all this word. Nevertheless, Elnathan and Delaiah and Gemariah had made intercession to the king that he would not burn the roll, but he would not hear them. But the king commanded Jeramel, the son of Hamelech, and Zeriah, the son of Azriel, and Shelemiah, the son of Abdel, to take Baruch the scribe and Jeremiah the prophet, but the Lord hid them. So anong ginawa? Dun sa initial draft ng Book of Jeremiah. Just imagine, patapos ka na ng sulat mo, ng iyong compilation, ng iyong discourse, pero nung nabasa nung haring si Jehoiakim, sinunog. So basically, ito pong yung Book of Jeremiah po, ito po yung second version na. Second version. Of course, we know na it's the Holy Spirit that divinely guide Jeremiah at hindi po nawala ang words ng Panginoon kay Jeremiah. So, nung sinunog po ng hari yung original scroll na ginawa ni Jeremiah and Baruch, nagtrabaho ulit sila from the scratch. So, sulat ulit natin ang chapter 1, Baruch. Wala na tayo, sinunog yung ating ating original draft. Anong choice natin? Gawin natin ulit. At we know that the Lord inspired the word ni Jeremiah. And lastly, tingnan niyo po sa Jeremiah 37, verse 15 and 16, Jeremiah 37, verse 15 and 16. Wherefore the princes were wroth with Jeremiah, and smote him, and put him in prison in the house of Jonathan the scribe, for they had made the prison. Verse 16, when Jeremiah was entered into the dungeon and into the cabins, and Jeremiah had remained there many days. Ikinulong din si Jeremiah. So ito po yung kinatatakutan po ni Jeremiah sa chapter 1. Nung tinawag ng Diyos si Jeremiah, tinawag kita bilang propeta. Alam ni Jeremiah na magagalit sa kanya yung mga kababayan niya, magagalit yung kanyang mga kapatid, magagalit yung mga pare, magagalit yung mga saserdote, at yung mga hari, magagalit sa kanya. Kaya, hindi natin masisisi si Jeremiah, Panginoon, tinawag mo ako maging propeta, natatakot ako, Panginoon. Pero sabi ng Diyos, i-deliver ka. So, tingnan na application kaya, kung tayo kaya itawagin ng Diyos. Ngayon nga, tulad ng nabanggit ko, mangaral ka sa Malacanang. At of course, ang immediate na mangyayari sa iyo, ikukulong ka. Pero kung ganun po ang si Jeremiah, hindi niya kinatakutan yung kanya pong audience. Yes, nangyari ito kay Jeremiah, pero alam natin na kasama ng Diyos, kasama ni Jeremiah ang Diyos. So, wala tayong record ng scripture kung paano po namatay si Jeremiah, pero go over in Jeremiah 43. Nung sumako po, so, fast forward, dumating po yung Babylonia, 18 months pinalibutan ang Jerusalem. Merong araw na dumating yung general ni Nebuchadnezzar at sinakop na po at sinilaban ang buong Jerusalem. May mga captives po na dinala ang Babylonia sa captivity, pero si Jeremiah po ay isa sa nanatili po sa Jerusalem. At according po, tingnan niyo po sa Jeremiah 43, verse 5 to 7, ito yung huling account natin sa buhay ni Jeremiah. Tingnan niyo po, Jeremiah 43, verse 5 to 7, But Johanan, the son of Kareah, and all the captains of the forces took all the remnants of Judah that were returned from all nations, whither they had been driven to dwell in the land of Judah. So kinaptive po, dinala po sa Babylonia. Verse 6, Even men and women and children and the king's daughter and every person that Nebuchadnezzar, the captain of the guard, had left with Gedaliah, the son of Ahikam, the son of Shaphan, and Jeremiah the prophet, and Baruch the son of Neriah. So they came into the land of Egypt, for they obeyed not the voice of the Lord,
thus came they even to Tapanhes. So, ito po yung huling detalye natin patungkol po sa buhay po ni Jeremiah, na nung pagkatapos po ng Babylonian captivity noong 586 BCE, siya po ay nagpunta po sa Egypt. And pagkatapos po nun, wala na po tayong biblical record, wala na pong detalye tayo sa scripture kung ano pong nangyari po sa kanya. Pero, ang Jewish tradition po, according po sa mga Hudyo, sa mga Orthodox Jew, meron po silang tradition, according sa kanila, si Jeremiah po ay pinatay sa pamamagitan ng pagbabato sa Egypt. He was stoned to death in Egypt by the very people he had labored to warn and save. Yung pong mga kababayang Hudyo na kasama niya pumunta po sa Ehipto, yun po ang pumatay din kay Jeremiah according sa tradition. So, just imagine that unto the end, hindi nakinig ang mga Hudyo kay Jeremiah. While the tradition may preserve historical memory, there's no biblical record doon. So, yun ay tradition lamang. Maganda, okay lang na paniwalaan yun, pero the thing is, we don't have biblical record for that. Probably nangyari yun or probably not. So, yun po si Jeremiah. So, yun po ang buhay po ni Jeremiah. Now, tingnan po natin yung tema ng Book of Jeremiah. Page number 2 ng ating study notes. Ano ang tema ng Book of Jeremiah? Ang pinaka-tema po ng Book of Jeremiah, the central theme of Jeremiah is divine judgment for sin. Kung sa Isaiah, ang tema niya ay salvation of the Lord, ang Panginoon ay magliligtas sa kanila. Ito namang Book of Jeremiah, ang pinaka-tema po nito ay ang divine judgment dahil po sa kasalanan. Pwede nating tawagin ang Book of Jeremiah ay the Book of Judgment. The Book of Judgment. Now, Brother RJ, bakit mahalaga na malaman natin ang tema ng Book of Jeremiah? Kasi tandaan niyo po, bilang mga mananampalataya, kailangan po nating i-handle ang Scripture properly. Sabi ni Paul kay Timothy, rightly dividing the word of truth. Ang isa pong problema ngayon sa mga humahawak po ng Bible, hindi natin hinahawak, marami pong taong naghahawak ng Bible na hindi nila properly kinakat ang Scripture. Now, anong ibig sabihin ko po sa kadahilanan ito? Go over, for example, in Jeremiah 1. Tingnan niyo po ito. Now, mahalaga po na malaman natin kung ano po ang tema, ano yung pangkahalatang mensahe po ni Jeremiah, upang pagka tayo po ay pumupunta sa mga verses ng Book of Jeremiah, hindi natin ito kukunin out of context. Tingnan niyo po, for example, sa Jeremiah 3, verse number 15. Jeremiah 3, verse 15. Sabi ng Panginoon sa mga Hudyo, "For I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." Now, ito po isang verse ng Book of Jeremiah na karamihan ay na-abuse. Kasi, kung tingnan niyo po ito, halimbawa, ako ang maging pastor ng church ninyo. Halimbawa, tapos sasabihin ko, alam niyo church, ako ang pastor ninyo galing sa puso ng Panginoon. At kinukot itong verse na ito. Now, yes, pwede nating sabihin yun kasi sabi ni Paul sa Ephesians chapter 4, ang Diyos ang nagbibigay ng pastor, prophet, evangelist, and teacher sa church. Yes, pwede po yun. Pero yung context po nito, yung pong pastors po na ito, hindi po ito pastor ng church. Ito po ay mga leaders, political leaders ng Judah. Nung panahon po ni Jeremiah, ang kanila pong mga pinuno ay mga corrupt. Yung kanila pong mga prince and princesses, yung kanila pong mga hari, ay mga, imbes na sila ay naglilingkod sa mga tao, ina-abuse nila yung mga tao. Ito po'y bahagi ng pangako ng Diyos sa Jerusalem na pagdating ng Millennium Kingdom, bibigyan ko kayo ng pastors, ng mga rulers, according to my heart. Ito po'y nagpapatungkol sa Millennium Kingdom. So, kung kukunin natin, tingnan niyo po ito. Kung kukunin ko lamang yung verse 15, at i-disregard ko yung context. Kailan to sinabi ng Panginoon kay Jeremiah? Nung panahon na yung kanilang mga pastors o yung mga rulers
prince and princesses. Tandaan niyo po, yung pong pastors po na yan, hindi po ito nagpapatungkol sa kanilang spiritual leader. Ito po yung kanilang pinuno na nasa palasyo. Ito po yung kanilang mga pinuno na nangangaral sa kanila, namumuno sa kanila. Mga civil leaders. At sabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala kasi meron akong ipapangako sa inyo kahit corrupt at mga pasaway, mga unrighteous ang inyong mga pinuno ngayon, darating yung time na bibigyan ko kayo ng pastors sa aking puso. Ano po ito? Ito po yung mapufulfill pagdating po ng Millennium Kingdom, kung saan si Jesus Christ po ang kanilang magiging great shepherd. And marami pong mamumuno sa Millennium Kingdom. So, halimbawa yung verse na yan. Tingnan niyo pa po sa Jeremiah 29. Jeremiah chapter 29, verse number 11. Now, ito din po isang verse. Kung hindi natin alam ang pinaka-mensahe ni Jeremiah at kukuha na lamang tayo ng isang verse sa book of Jeremiah na hindi natin i-consider yung message, yung tema, yung context, hindi po natin properly nai-interpret ang scripture. Hindi natin nasusunod si Pablo yung rightly dividing the word of truth. Tingnan niyo po, Jeremiah 29:11, For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So ito pong verse na to, kilala pong verse. Kung halimbawa ako, Kristiyano ako ng ating panahon. Halimbawa, nag-business ako, nag-invest ako ng 10,000 sa isang barbecuehan. Halimbawa, business ako. Tapos nalugi yung business ko. Pwede ko bang i-claim yung pangako dito ng Panginoon? Ay, sabi ng Jeremiah 29:11, na kahit pumalya yung barbecuehan ko, magbi-business uli ako kasi baka meron ang unexpected end para sa akin. So, tanong ko po, yung kaya ang mensahe ng Jeremiah 29:11, yes, pwede nating in somehow, pwede natin itong i-apply sa ganung paraan na pwede tayong magtiwala sa Panginoon na ang Diyos ay magpo-provide sa ating mga pangangailangan. We know that, the scripture tell us na even in the old and in the new, ang Diyos ang provider ng ating pong pangangailangan. Pero ito pong Jeremiah 29:11, yung pong unexpected end po ito, ang mensahe po nito, sabi ng Panginoon sa kanila, mga Hudyo, mga tao ko, magpasakop kayo sa Babylonia. Nung time po na ito, yung unang wave ng Babylonian captivity ay nung 605 BC, dinala po yung pong mga young people na Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Sila po yung unang wave. Nung si Nebuchadnezzar po ay sumakop, yun po ang unang dinala sa captivity. Pangalawa po, yung pong 597, kasama po dun sina Ezekiel, at yun po yung audience ng Jeremiah 29. Sina Ezekiel po ang tinutukoy po ni Jeremiah dito, na ang sabi ng Diyos sa kanila, pagdating nyo dun sa Babylonia, magpakasal kayo doon, manirahan kayo doon, magtayo kayo ng mga businesses nyo doon, magpasakop kayo sa captivity, huwag kayong magrebelde. Pag dumating dyan si Nebuchadnezzar, huwag kayong magrebelde sa kanilang captivity. Kasi, sabi ng Panginoon, pagkatapos ng 70 years, papalayain ko kayo. Yun po yung tinutukoy dito, na bibigyan kayo ng unexpected end. So, now, kung tingnan nyo po, kung kinuha ko lamang yung Jeremiah 29:11 at in-apply ko to sa aking barbecuehan na nalugi, hindi ko properly nakakat ang scripture. Naunawaan po ninyo? Tandaan nyo po, the way to properly handle the scripture, kailangan muna nating malaman yung truths. Paano natin malalaman yung truth dito? Sa tamang interpretation. Ano ba yung context nito? Kailan ba ito binanggit? And so on and so forth. Pag nakuha na natin yung truths, ano yung truths na makukuha natin dito? Ang truths na makikita nyo, for example, sa Jeremiah 29:11, na ang Diyos pala, na kahit tayo ay parusahan ng Diyos, tayo ay kinakalinga pa rin ng Diyos. So, paano natin ito i-apply sa ating panahon? Kung halimbawa, ako ay nagkasakit dahil sa aking pagiging pasaway. Halimbawa, ako ay Kristiyano na ako, pero ako ay nag-iinom pa rin, halimbawa lamang po, dahil sa aking pag-iinom, na-involve ako sa gulo, nasaksak ako, na-hospital ako. Dahil sa aking kasalanan, may consequence ang Diyos sa aking kasalanan, pero ang Diyos, kinakalinga pa rin ako. Yun ang magandang application ito. Na yung Hudyo, yung mga Hudyo, dahil sa kanilang kasalanan, idolatry nila,
nakaranas sila ng Babylonian captivity, kailangan nila magpasakop sa consequence ng Diyos. And so on and so forth. Mas magandang application po yun. Now, isa pa, tingnan niyo po, before we end, go over in Jeremiah 33:3. Ito, favorite verse ko po ito. Favorite verse ko po ito. Napakadaming pong blessing ng Jeremiah 33:3 para po sa akin. Personally, in my Christian life, ang daming prayer po na tinitingnan ko yung Jeremiah 33:3 at ang Panginoon ay nagbibigay ng blessing. But in Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things, which thou knowest not. Una't higit sa lahat po, ito po ay hindi pangako ng Diyos sa lahat ng tao. Hindi din po ito pangako ng Diyos sa lahat ng Kristiyano. Ito po ay pangako ng Diyos primarily kay Jeremiah. Napansin niyo po, I will answer thee. That is singular in Hebrew. I will answer thee. Ito po yung mga panahon na kinulong po si Jeremiah sa dungeon. Ito yung mga panahon na mag-isa si Jeremiah. Ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, Jeremiah, tumawag ka sa akin at ikaw ay aking sasagutin. And I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Ano yung mga great and mighty things na ipinakita ng Diyos kay Jeremiah habang siya'y nasa dungeon? For example, Jeremiah 33:15. Ito po yung mga great and mighty things na binanggit ng Diyos sa kanila. Jeremiah 33:15. In those days and at that time will I cause the branch of righteousness to grow up unto David, and he shall execute judgment and righteousness in the land. Nireveal ng Diyos kay Jeremiah habang siya'y nasa dungeon ang Panginoong Kristo. Yun po yung branch out of David. Na Jeremiah, alam ko nasa dungeon ka, alam ko na naghihirap ka, wala kang kasama, but Jeremiah, ito yung pangako ko sa iyo. Tumawag ka sa akin at ako ay sasagot sa iyo at ipapakita ko sa iyo ang mga kamanghamanghang bagay. Ano yung kamanghamanghang bagay? Pag tinignan niyo po dito, yung restoration ng Israel. Makikita niyo po dito yung kapayapaan na ibibigay ng Diyos sa kanila. And even the Messiah, yung pong branch, that's the Lord Jesus Christ, ipinakita ng Panginoon kay Jeremiah. So, Brother RJ, ano ang tamang application nito? So, anong makikita natin dito? Una, ang nakikita ko po sa verse na ito, ang Panginoon po ay sumasagot sa prayer. Amen. Nakita natin, tingnan niyo po, kung ang Diyos ay sumagot kay Jeremiah, nung tumawag si Jeremiah, ang Diyos din kaya pwedeng sumagot sa ating prayer? Yes, yan. That's one of the application that we can draw from here. Now, pangalawa, tanong ko po sa inyo, kung nireveal ng Diyos ang mga prophecy, like the prophecy of the Millennium Kingdom, the prophecy of the Messiah, the branch from the root of David, kung ako kaya ay magpe-pray, meron kayang ipapakita sa akin great and mighty things ang Diyos habang ako'y nananaginip? Ay, ibig sabihin, sabi ng Diyos, Jeremiah, tumawag ka sa akin at ikay kakausapin ko at ipapakita ko sa iyo ang great and mighty things. Ito po ay literal pong nakita ni Jeremiah sa dungeon. Now, sa ating panahon, pwede kaya natin itong i-apply? Now, Panginoon, anong anim na numero na tatayaan ko? Sa tingin ninyo, magpapakita ang Diyos ng ganong vision sa akin? So, yun ang isang maling paggamit po ng verse na naunawaan niyo po ito. Kasi ito pong great and mighty things, ito po ay primarily kay Jeremiah lamang. Ipinakita kay Jeremiah, tumawag ka sa akin at kay sasagutin ko, ipapakita ko sa iyo ang Millennium Kingdom. Ipapakita ko sa iyo ang the branch, the Messiah, and so on and so forth. So, but hindi po ibig sabihin, huwag niyo pong pagmalian, hindi ibig sabihin po nito na, ibig ba sabihin nito, Brother RJ, itong mga Book of Jeremiah, itapon na lang natin, huwag natin gamitin. No, hindi po. Kasi dito po sa Jeremiah 33:3, dito po natin makikita na kung ikaw ay tatawag sa Panginoon, character po ng Diyos na siya po ay sumasagot sa panalangin. Pero yung part na show in great and mighty things, so ito po ay primarily kay Jeremiah. Probably, kung ganito po ang prayer nyo, ito po yung naging prayer ko, Panginoon, magtatayo ako ng pamilya, pwede bang ipakita mo sa akin kung ano ang tamang paraan ng pagpapamilya? At ang Panginoon po ay sumagot sa akin. Pero hindi po ang Panginoon sumagot sa akin katulad nung nangyari kay Jeremiah na meron siyang nakitang vision. Sumagot po ang Panginoon sa akin habang inaaral ko yung scripture.
Nung inaral ko yung scripture, yung verse na ito nagpapakita na ganito pala dapat. Doon po sumagot ang Diyos sa akin through prayer. Pero hindi katulad ni Jeremiah na may nakita ako na great and mighty things na vision, hindi po ganun. So, naunawaan po ninyo. So, yung pong Jeremiah 33:3, yes, ang Diyos sumasagot sa panalangin, pero yung part na showing great and mighty things, yun po ay primarily kay Jeremiah. Pinakita kay Jeremiah yung vision ng Messiah, vision ng restoration ng Israel and millennium kingdom and so on and so forth. So, yun po ang kahalagahan. Bakit kailangan natin malaman ang tema ng Book of Jeremiah? Para, pag halimbawa, may preacher na nag-quote sa Book of Jeremiah, alam na kagad natin yung context. Yung pala yung context nito. Ganun pala in-apply. So, and so on and so forth. And next week, ipagpapatuloy po natin yung team. So, yung pong study notes na nasa inyo na po ito. And then dalhin nyo na lamang po next week sa inyo pong pagbalik po dito. And we're going to finish the Book of Jeremiah probably ilang meetings po natin. Any question, by the way? Any question? Meron pong question na gusto niyo pong itanong? Ako may tanong. Yeah, Nanay Wilma. Hindi, may mga miracles pa rin. Great and mighty things are happening. Ano pong klaseng miracle? Yes po, marami pa pong miracles ngayon. Ang isang tao pong makasalanan na ma-save, yun po ay miracle. Pero yung miracle na Nanay Wilma na, halimbawa, may pilay dito, tapos sinabi ko, gumaling, hindi po yung miracle na. Wala na pong ganon. Noong panahon po ng mga apostol, may kapangyarihan silang ganon kasi po, yun po ay senyales ng kanilang apostleship. Pinapatunayan nila through that miracle na apostol sila ng Panginoon. Ganun po, Nanay Wilma. Yung ganung miracle, halimbawa, pag si Brother RJ ay nagbuhay na ng patay, hindi na po yung galing sa Diyos. Halimbawa, ako ay nagbigay ng 6 na magic number at tumama ito bukas, hindi na po yung miracle ng Panginoon. Yung miracle na meron tayo ngayon ay yung, halimbawa, meron tayong church member na nasa ICU, pinag-pray natin, at miraculously na gumaling yun, that's kind of miracle. So, wala na pong confusion na ginagawa ngayon parang nakikita natin sa scripture. Pero I believe merong miracle. Kasi yung isang taong makasalanan, katulad ko, 19 years ago, nung ako'y binago ng Diyos ang buhay ko, that's a miracle. At sa inyo din po. So, any question? Thank you. Any other question po? So, kung wala na, tayo pong lahat ay mag-pray. Ama namin Diyos, salamat sa inyo pong salita na amin pong pinag-aralan. We pray na tulungan niyo kami na sa pamamagitan po ng Book of Jeremiah ay makilala namin, Panginoon, kung sino po kayo upang kami ay mapaglingkuran namin kayo katulad po ni Jeremiah. Salamat, Ama, sa buhay po ni Jeremiah. Siya po, Ama, ay encouragement sa amin na kahit sa hirap ng ministry, sa hirap ng pangangaral, kayo, Ama, ay kapiling namin kung gagawin namin ang kalooban po ninyo. In Jesus' name we pray. Amen. 5 minutes break po pagkatapos po